Idinaos ang 5th School Hydrological Information Network Conference kamakailan sa 8 Waves Water Park and Hotel Resort, kung saan nagbigay impormasyon upang mapalawak ang kaalaman ng bawat bata sa kahandaan sa iba't ibang uri ng kalamidad. Tinalakay din ang tamang pangangalaga sa kalusugan at kalikasan. Nagbigay din sila ng kaalaman ukol sa rights and protection of children. At sa huli ay nagkaroon naman ng Shine Dynamics gaya ng Quiz Bee at iba pang mga palaro. Naging matagumpay muli ang pagtatapos sa mga mag-aaral ng call center training program sa Tangos Baliwag noong ika-10 ng Desyembre at sa Poblasyon Hagunoy noong ika-26 naman ng Desyembre 2014, kung saan marami na namang mag-aaral ang naturuan sa tamang komunikasyon na makatutulong sa kanila sa pagpasok ng trabaho. Dumalo si Gobernador Wilhelmino MC Alvarado at Technical Education and Skills Development Authority Director General Joel Villanueva sa araw ng pagtatapos ng 2,000 estudyante ng TESDA noong ika-2 ng Desyembre sa Kolehiyo de Kalumpit. Nabiyayaan ng lugaw at kwaderno caravan ang mga paaralan ng Paumbong Central School, F. Mendoza Elementary School mula sa Poblasyon Kalumpit at Pulilan Central School noong ika-10 ng Desyembre 2014 bilang tugon sa 7 puntong programa ng pamahalang panlalawigan sa nutrisyon at edukasyon ng mga bata. Pinagdiwang ang 4th Junior People Management Association of the Philippines Summit sa Capitol Gymnasium kamakailan, katuwang ang Bulacan Federation through the People Management Association na may temang The Challenges and Opportunities that the ASEAN Integration will pose to Filipino youth on 2015, kung saan tinalakay ang iba't ibang oportunidad para sa mga kabataang Pilipino. Upang matiyak na makakakilos ng maayos at mapagsisilbihan ng mabuti ang mga Bulakenyong may kapansanan tuwing bibisita sila sa pamahalaang panlalawigan ng Bulacan, personal na ininspeksyon ni Gobernador Wilhelmino MC Alvarado kasama ang mga daanan para sa mga PWD, senior citizen at mga buntis sa iba't ibang lugar sa Kapitolyo at Bulacan Medical Center kamakailan. Mula 2012 hanggang 2013, kinilala ang Bulacan bilang Outstanding PWD-Friendly Province sa gitnang Luzon. Kaugnay nito ay isang programa para sa mga PWD o taong may mga kapansanan ang ginanap sa Capitol Gymnasium noong ika-11 ng Desyembre, kung saan nagkaroon din ng oryentasyon na makatutulong sa kanila ukol sa RA 9442, RA 7277 at BP 344 for PWD's Other Purposes and Accessibility Law. Ginanap ang Central Luzon Federation of People with Disabilities o CLF-PWD awarding ceremony noong ika-5 ng Desyembre 2014 sa Stotzenberg Hotel Clark, kung saan pinarangalan ng iba't ibang organisasyon, munisipalidad at lalawigang tumutulong sa mga taong may kapansanan kabilang ang lalawigan ng Bulacan. Sa pangunguna ng ating punong lalawigan Wilhelmino MC Alvarado, ginanap ang Solo Parent General Assembly Orientation on Republic Act 8972 and launching of Natataying Solo Parent 2014 noong ika-11 ng Desyembre sa Bulacan Capitol Gymnasium, kung saan tinalakay ang mga programang naisakatuparan ng mga solo parent at ang kahalagahan ng Solo Welfare Act 8972. Kitang-kita ang kasiyahan at ngiti ng bawat isang dumalo sa OFW Family Day na ginanap sa Capitol Gymnasium noong nakaraang Desyembre 4, 2014. Isang programang nagpapakita ng pagsuporta sa bawat isang Pilipinong nagtatrabaho sa ibang bansa para sa pamilya. Binigyang pagkilala ni Go Wilhelmino MC Alvarado ang Bulacan Provincial Police Crisis Management Team na pinamumunuan ni Police Senior Superintendent Ferdinand Divina sa lingguhang pagtataas ng watawat noong ika-3 ng Nobyembre sa Capitol Gymnasium. Ito ay dahil sa kanilang maagap at makataong pagresponde sa isang bus hostage crisis. Pinangunahan ni Gob Willie kasama si Bulacan Schools Division Superintendent Romeo Alip ang seremonya ng pagbubukas ng Provincial Athletic Meet 2014 sa Bulacan Sports Complex noong ika-4 ng Nobyembre na naglalayong mahasa ang kakayahan at talento ng mga estudyante sa iba't ibang palarong palakasan, gayon din ay mahubog ang pagiging sports ng mga kalahok. Iniabot ni Governor Wilhelmino MC Alvarado at ni Metro Manila Development Authority Chairman Francis N. Tolentino ang perang insentibo at plake ng pagkilala sa pinakamahuhusay na gawain, opisyal, voluntaryong kawani at grupo mula sa 569 na mga barangay sa Bulacan sa katatapos lamang na Gawad Galing Barangay 2014. Ito ay ginanap sa hiyas ng Bulacan Convention Center noong ika-6 ng Nobyembre. Pinarangalan ang 5 natatanging gawaing pambarangay kabilang ang mabuting pamamahala ng
Santa Catalina Bata, San Ildefonso. Graceville, lungsod ng San Jose del Monte. Santo Tomas, Santa Maria. From womb to tomb, service beyond boundaries ng Camyas, San Miguel at malinis na kapaligiran, maaliwalas na pasyalan ng Bayabas. Sila ay nag-uwi ng tig 200,000 piso, habang tig 50,000 piso naman ang mga trailblazer at laki ng pagkilala. Natatanging kagawad si kagalang-galang Irene Bernabe ng Matitik, Norzagaray. Natatanging kalihim si Ginang Eufrosina Gino Cruz. At natatanging ingat yaman si Binibining Daisy de los Santos. City of Motorcycle Action and Response Organization bilang natatanging volunteer group na nagkamit ng 50,000 piso at laki ng pagkilala. Natatanging lingkod lingap sa nayon si Vilma Orense ng San Miguel, Kalumpit. Natatanging Barangay Training and Employment Coordinator o BTEC si Maria Sevilla Laderas mula sa San Isidro, Hagunoy. Natatanging Mother Leader si Josefina Alberto ng San Roque, Hagunoy. Natatanging Barangay Health Worker si Jennifer Ignacio mula sa Paco, Bando. At Elsevier Vidalio ng Santo Niño, Hagunoy bilang natatanging Barangay Tanod. Sa huli ang tinanghal bilang natatanging punong barangay ay si Kapitan Melencio Garcia ng Graceville, lungsod ng San Jose del Monte at nagkamit ng 50,000 piso at laki ng pagkilala. Sine Bulakenyo, isang programang patuloy na umaabot sa bawat Bulakenyo upang magbigay pa ng kaalaman at kasiyahan sa bawat isa sa pamamagitan ng pagpapalabas ng audiovisual presentation at pamimigay ng iba't ibang papremyo. Libreng serbisyong medikal at iba pang serbisyo ang hatid sa atin ng programang Kapitolyo sa Barangay na umaabot sa mga Bulakenyo sa bawat barangay. Naging matagumpay muli ang call center training program sa pagtatapos ng 78 mag-aaral na sinanay sa tamang pagsasalita at komunikasyon na magagamit nila sa anumang trabahong nais pasukan. Ito ay ginanap noong 5 ng Nobyembre sa Municipal Quadrangle, Poblacion, Giginto. Naging matagumpay ang programang Computer School on Wheels para sa pagtatapos ng kursong Basic Computer and Computer Technology ng mga kabataang out-of-school youth, mga Bulakenyong nais pang matuto at makapag-aral. Mahigit 561 ang nagsipagtapos mula sa Gazak Central Elementary School, Barangay Gazak, May Kawayan noong 14 ng Nobyembre at 287 naman ang nabiyayaan din upang makapagtapos mula sa Pablito Mendoza Senior Gym, Poblacion, Bustos noong 18 ng Nobyembre. Pinangunahan ni Gob Willie ang formal na panunumpa sa tungkulin ng mga miyembro ng Information Officers of Bulacan o Infobul na ginanap sa tanggapan ng Punong Lalawigan noong 12 ng Nobyembre kung saan tinalakay din ang mga plano para sa ikagaganda pa ng mga darating na programang pagtutulungan ng bawat pamahalaang bayan at pamahalaang panlalawigan.
pamamahagi ng assistive devices tuwing ikalawa at huling biyernes ng bawat buwan, kaya naman para sa buwan ng Nobyembre ay muling ipinagkaloob sa mga Bulakenyo ang mga kagamitang makatutulong sa kanilang kalusugan.